Okay, mayong buntag na itong tanan. Okay, salamat sa matahong nga awit, no? Nga ang Ginoo nangagayon nga He will lift us up. Unang pasalamat sa daig ko, no? Sa atong mga nahuman ng mga bulaton sa na din semana na dito kita nag-church outing, nag-baptismal service. Salamat, no? Yan na sa success. Salamat sa cooperation, pag tinabangay sa matagusan, no? O ginaman, we thank the Lord also sa last Friday sa mga biliran laments, no? Fellowship. Salamat kita sa kita nga nagos, naga-sponsor ko mga tao para panihapon, no? Sa mga bisita nato. We thank you sa mga provide, no, sa pagkamusap. Sa atong mga lemon nga naka-attend, we thank the Lord niya na. O mga igsoon, happy na po ng annual conference, no? So, we encourage everyone na maka-attend. O niya, mag-prepare siyempre kay na-registration, na bayad sa pagkaon. At least, no, na kung 1,000 nga damon kada usa kung nagplano ka nga mo appeal. Oo. O niya, ato sa dahil pahibalo, no, nga next Sunday, si Ma'am Grace, wala ni siya diri, kaysa kung Sabado pa tinali ni siya, o sa madlawan niya, magikan pa ingon sa, napaka Sunday? Napa 16 ng Sunday. Napaka kinapanay ko siya sa Sunday. Kaya matungo ni siya Thailand, no? Unya ako ang kuhanin nga, kuhan ka ng na siya pampakit money. Kaya aron nga, ma-enjoy po niya pagkanto sa Thailand, no? Oo. O, next Sunday na lang yung mag-special offering para kay Ma'am Grace. Oo. So, yung na, no? Itong praise up si Ma'am Grace. Salamat kita nung natay ka ba na rin makatog sa ilan. Oh. Sige lang kayo next year pati kita naputanan, no? Amen. So, dito kita lang kay karon na po tayo communion, no? Dito kita sa atong mensahe bago na punta ng libro. I understand na nakaagi na ta pagturi ni pero dugay na ang punto ng inyong Ginoo, no? Sa book of James chapter 1. Okay? Tungnan nato ang upat ka versikulo, verse 1 up to verse 4. Giuluhan nato ang mensahe mga igsoon, the path to maturity, no? Ang agianan or dalan paingon sa paghangtong, no, diha sa Ginoo. Okay? Dili kita maglaay sa atong pagpanayon, mag-aampo sa kita. Ginoong Diyos, sa mag-atunaw sa kinining kami, ninigbahin sa kasulatan, nag-pray kami, ngayon mo kami giyahan, tabangan Lord, o kung sa man ang mga mensahe mo nga ipaabot sa matagusa, diyan po namo nga ng Espiritu Santo siya ang mag-tulog ka namo dinhi sa mga kamaturan. In Jesus' name we pray. Amen. So, kining book of James ng igsoon, no? Kaya mo din sa verse 1, no? James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, no? To the 12 tribes which are scattered abroad, no? Greetings. Muna din mo din sa verse 1. So, nagpaila siya yung kagalingon mga igsoon nga si James. Sa Bible, na-mention nga at least upat ka James. Pero ako pa sa mga Bible scholars, ang kining na James mga igsoon, mao daw ni ang half-brother ni Jesus. Okay? Doon na yung mga passage nini sa New Testament nga sa pagsusi sa mga Bible scholars, no? Nga ingon sila nga mao ni ang James nga igsoon ni Jesucristo. Although sa Catholicism lahi ang ilang pag-ilan, no? Nga dili sila moingon nga modawat nga igsoon ni Jesus. Pero sa kita sa mga sa evangelicals, we believe na kini siya nga igsoon ni Jesucristo, half brother, no? Pareho silang inahan. Okay? Now,
Ang iyang pagpailang mga igsoon sa iyang kaugalingon, no? Nga daw kini siya mao daw si James. Ingon diri ang author, ingon diri most scholars identify him as James the just, no? The brother of Jesus and leader of the Jerusalem church. Now, he doesn't live with his family pedigree, no? Ingon din he identify as a, kung sa Greek pa, doulos. Morning word nga servant, no? Or slave. So this choice signals his humility and places his authority in his service to God rather than his biological relation to Christ. Siguro kung kita magpakilala, no, labi na kung igsulta ni Jesus, kung sa itong connection diha kaniya, siguro kung pailag yun na igsulta ko ni Jesus, kung kita magsulat, no? Pero matod pa, kini si James, wa siya mag-ingon diha na mga igsuon, kaya igsuon siya ni Jesus. Ang iyang pagpakilala sa itong galingon, usa ako ka doulos or servant, no? A slave ni Jesus Christ. Now, ang recipient din ingon diya sa sulat niya, no? To the 12 tribes, di ba? So ingon diri, while this sounds like it is addressed to the ancient tribes of Israel, in the New Testament context, ang gin-refer niya nining mga igsoon, the Jewish Christians. No? Mga Hudiyo nga mga believer. So may hundanaw ni mga igsoon na sa atong paghimo, sa atong pagsabot, sa pag-interpreta sa mga verses sa Bible, no? Ang pagkilala, kinsay nagsulat, kinsay gisulatan, no? O nga pa, kung sa may setting, anong gisulatan sila. So may hundanaw na mga igsoon sa paghimo, no? Sa pagsabot ni libro. O imo din sa verse, they are scattered abroad, no? Muna ang condition ni nga story sa libro. Okay? Nakatibula ang mga believers, no? So the Greek word used here is diaspora. Muna ang word nga scattered or diaspora. Daghan kita mga OFW, no? Sa nagkalat lang sa kalibutan. Diaspora of Filipinos. Scattered abroad. Ang mga model po mga igsoon nga mga believer, they were scattered abroad. Okay? Diaspora. These believers weren't just on vacation. They were likely displaced due to persecution or economic hardship. No, tungod sa ilang pagtuo, i-persecute sila. Unya, nagkalisod-lisod daw ng mga believer niya. So this sets the stage for the rest of the book's focus on perseverance through trials. So mo ni katuyo anong isulat ning book of James. Kay kining mga believer at this time nga mga Hudiyo, gi-persecute sila tungod sa ilang pagtuo. Unya, nagkalisod sila sa ilang sitwasyon. O niya si James, ingon ni James, he encouraged them to persevere, to endure, no? Sa tunga sa mga pagsulay tungod sa ilang pagtuo. Now, ingon mong siya din sa verse, no? James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. So, ang pulong of God, no? O ang Lord Jesus Christ, gisumpay mo, the linking of this word, God and the Lord Jesus Christ, with a single word nga, and mo na linking word rin. James very subtle, no, subtly asserts the divinity of Jesus. No. Naday pahiwati mga igsoon nga kining Jesus nga gimension din ni usa siya ka Dios. So again, no, kining theme nining libro nga itong pag-aasgutan, Book of James, the mention of diaspora immediately prepares, no, kanato na mga nagatuon ini for a manual on how to live faithfully when life is chaotic and home is far away.
Okay? So, ang Kristohanon na kinabuhi mga igsoon, yes, kay promisahan ta langit na atay paglaom, no? Ang mga Kristohanon. Pero, ang kalibutan, kay mga unbelievers, o ang system sa kalibutan, they are against the believers, the Christians. Mao na nga, kinahanglan magbalik-on ang Kristohanon diha sa Ginoo. So, ang atong ma-learn din in application, kinikitawa kung sa mandiay, no? As believers, we are to identify our status, no? We are to identify over status. Si James, he defines himself by his relationship to God, not his worldly status. So this challenges us to consider, no? Is your primary identity servant of Christ? Okay? Kita na mga Kristohanon ang atong mga identity anak ta sa Dios. Okay? Daghang isulti ang Ginoo mahitungod kanato. Pero di apa, we are also servant of God, no? Servant of Christ. So, morning, is it your job or title or social standing? Okay? Nindot pa magpiano kung may mga anak ta sa Ginoo. Tingnan mo na, anak ta sa Ginoo. Pero, in relation mga igsoon sa atong pagpangalaga sa Ginoo sa service, kinahanglan din nato kalimtan nga kita servant, no, mga ulipon ni Kristo. Nga naman, tungkol kay gipalit ba ta sa Ginoo mga igsoon? Ha? Morning pihulagway na to, di ka sa ulipon. Gibaligyan ta dito sa merkado sa pagkaulipon. Unya si Jesus, gipalit niya kita. Oo. That's why, tungkol kay gipalit kita ni Hesus Kristo sa iyang namiling dugo, mao na nga kita mga servant, no? Mga pinalit nga mga ulipon. Ug niya po ang atong ma-learn mga igsoon, ikaduha, kinikitawag faith in displacement. Unsa man ni? Mao ni the 12 tribes scattered, di ba? This reminds us that the church has always functioned best when it is on the move or even under pressure. Faith isn't dependent on a comfortable, stationary environment. Makita nato din yung mga igsono nga, yes, na-displaced, scattered abroad ang mga tumulungo din nga isulatan. Pero, makita nato nga, gigamit ni sa Ginoo mga igsoon, aron nga sila malig-on ang ilang pagtuo. Kaya ma-challenge man ang ilang pagsalig sa Ginoo. They are persecuted. They are on the move, no? Pero diha mga igsoon, the more nga ma-appreciate, the more nga ma-realize nila nga kung mga lagad ta sa Ginoo, kini kinahanglan magbalik-on gayud kita. Okay? Kung ang ato pong ma-learn kini kitawag the bridge to action. Nga naman, sa James chapter 1, kini nga itong ibasa verse 1, this acts as the, kumbaga, a handshake. No, nga naman, a handshake before a very blunt conversation about works and faith. Ato na matunan sa magpadayon kita. So, he establishes his authority through humility before he starts giving commands. Gipa-establish ni James din mga igsoon nga as a church leader, siya makita diha kani ang gitawag humility, no? Pagpaubos. Kay sa book of James mga igsoon, there are 54 commands para sa mga believers. Instruction sa Ginoo isugod ng mga believers, mga igsoon. Okay? Now, karon dito sa verse 2, mo dinhi my brethren, no? Again, no? Sa pag-interpretar nato sa book of James, ang iyang gisulatan mga igsuon sa pagtuo. Again, ha? Mga believer na ni sila, mga tumulong na. Wala si James nagsulat aron nga mahimo silang believer.
Di ba unsa gani ang very contested nga verse sa book of James? James 2 verse 26, faith without works is dead, di ba? Mga igsoon, wala nagsulat si James, aron ang mga gisulatan niya sila mutupo. Dili. Nagsulat si James, ang iyang gisulatan, mga tumuluo na. Pero gihagit niya ng mga tumuluo nga sa ilang sanctification. Ang paggawi ba ingon nga mga believer? Oo. Mo na katuyuan nga gisulat ni James mga igsoon. So again, sa Bible interpretation mga igsoon, mahinungdanon ang pag-identify, no? Kinsay nagsulat, kinsay gisulatan, unsay katuyuan sa pagsulat. O dinhi maglibot mga igsoon ang pag-interpretar sa passage. So ito nga diha, no? My brethren, no? Nadinhi ang connection sa nagsulat o ang isulatan nga igsoon dahil sila diha sa pagtuo. Now, ingon diha, count it all joy when you fall into various trials. Kanang word nga count it, in other translation, morning word nga consider. Consider. The Greek word used here is higasastri, which is kini daw nga word mathematical or accounting term. Mo na sa atong King James, count it, no? Kaya sa kini ka accounting term mga igsoon, kining dimension din ni. It means, ang meaning niya nini, we are to calculate. Oo. So, imong ikaturahon, no? Kaya mathematics na ni, no word. We are to reckon, no? Unsa ko, no? Ingon niya diha, kay kini daw trials, di ba balik ang basa sa verse, count it all joy when you fall into diverse temptations, no? So, ang ato learn, it is not a feeling, mga igsoon. Kinigisgutan nga pagsulay. James is telling us to feel happy when things go wrong. He is telling us to make a cognitive decision to categorize meaning trials into the joy column of our life's ledger. Di ba kung sa table or sa table or sa chart, di ba na column? Nahihiding diya sa column, di ba? Ang column sa hiding joy. Ang word daw nga trials ingon sa Bible, kinahanglan ibutang siya sa column nga joy. Pining trials. Ang gusto daw sa Ginoo kanatong mga igsoon nga naatan niya ng malipay or kalipay. Pero dili feelings na kalipay mga igsoon. Okay? Kundi desisyon nga dapat magkalipay. Okay? O gisugo niya kita kay siyempre this is an aorist imperative. Unsa man na? This is a command to make a decisive once and for all evaluation. So kinahanglan na kita ni ana daw nga desisyon once for all. Ang atong paghuna-huna, no, niining pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Ug ingon niya dinhi, no, kung ingon sa verse, diverse temptations. Mao ning gitawag, in other words, trials of many kinds. Modal ng pagsulay. Trials of many kinds. Gitawag kini sa Greek, no, na diha gisulat nato ang Greek. Kini duha atong hinumdumon. Poikiloes. Muna nga word sa gitawag multicolored or variegated, no? Different kinds. Muna siya. It is the same word used in Septuagint. Ang Septuagint mao ning Greek word sa Greek translation sa Old Testament. Ang Old Testament, di ba, Hebreo? Gitranslate nila lang sa Greek, mo na gitawag siyang Septuagint. This is to describe, mga igsoon, to Joseph's coat of many colors. Di ba gitagan si Joseph sa iyang amahan ni Jacob o daghang color, bado na daghang colors. Mo na siya ang word nga variegated or many kinds, mga igsoon.
O kini po gitawag dinhi nga pirasmoes, mo ding trials no pagsulay. This means external hardship or temptation, internal yours to sin. Duha lang yung ipasabot tayo ini. Internal struggle nato tungkol sa temptation sa sala. Trials na. O kining outside circumstances. Wa kay bugas, wa kay kwarta, nasakit ka, nahulog gyapon na sa kategory ng mga exon na trials. Tungod kay apila siya sa external hardships. So ang realidad daw sa atong kinabuhi nga Kristohano ingon sa Word of God, indeed you will experience ingon dinhi trials of many kinds. Temptation, walang tuo, hardships, walang tuo, walay undang mga igsoon sa atong kinabuhi. Ug ingon sa pulong sa Ginoo, as we face these kinds of experience, ingon sa Ginoo, ibutang na nga sa ledger na joy nga kamo, no? Sa mga pagsulay, kamo magmalipayon. Gusto sa Ginoo imong daw ni anak. Tubagunan nato niya sa verse sa atong pagpadayon no sa verse 3. Mao ni ako pamutana mo nani. How can a rational person call a trial joy? For example, kung saan na kuno sa saktong nga pangunahuna na kung na kay problema imo ng Bible dapat ka magkalipay. Mura contradictory no, paradoxical, di ba? Trials gani. Brad, anong nagluya man ka, nagbukot man imong naong. Naghalaging problema, pastor. Ngayon sa Bible, count it all joy. Very contradictory, no? Paradoxical mo nag-ingon mga exon. Now, ingon ani, sa worldview, kung sa kalibutan nga system, ingon ani, trials are obstacles to be avoided. Kinsa mo ganahan ang trials, mga kalibutan, no? Pero kung direkta sa James nga teaching, trials are opportunities for growth. Mo na nga ato nang i-identify niya, no? Nganong nahimo siyang opportunity for growth. Sa kalibutan ingon ani, joy, ang kalipay is the absence of pain, di ba? Kung wala kay kasakit, so naturally you are happy mo sa kalibutan. Pero sa dito sa teaching sa James, joy is the presence of purpose within pain. Yes, na kay kasakit, pero na kay joy because you understand the purpose of it. So that's why mga exon, per se, ang trials di ay dili siya makahatag joy, but to understand the purpose of it. Kaya kining mga exon, naman yung mga katuyuan sa atong kinabuhi. Mo nang ipakita ni James kanato. Sa kalibutan, suffering is a sign of failure or bad luck. Di ba? Kung nag-suffer ka, ay malas din ka. Wa kay swerte. Kung nakakay ng problema, mga pagsulay. No? Mo nang pagsulti sa kalibutan. Pero, sa Book of James, mga exon, suffering is a tool for refinement. Makaayo yun din kung makita ni sa sakto nga perspective ang suffering or trials mga exon. Because the purpose of this is refinement. You will become like God wants you to be. Mao na nga isalang kita niya sa gitawag trials. O again, no, kining mga trials as mentioned nato, they are different kinds of trials. Outwardly, inwardly, nga mga pagsulay diha sa atong kinabuhi. Now, ano the budget? Now, ingon ani. The joy is not found in the trial itself. Dili na tungkol sa trial mismo. But in the outcome that the trial produces.
Ang trial mga igsoon, na siya outcome nga maayo. O mo gusto ni James nga makita sa mga believers. Okay? This is gitawag kini teleological argument. Unsa man na? The value is found in the gikan sa word nga telos, meaning the end goal. Ang trials dahil mga igsoon, when James mentioned, count it all joy when you have trials in life. Kaya naalay sa pangunahuna ni James nga ang goal dahil niini is for your good, mga igsoon, para sa atong kayuhan. No? That's why, bubasa na magbanto tayo sa unahan, ma-appreciate nato mga igsoon ang wisdom sa Ginoo, no? Ngano nga ang believer, ang mga katawan niya, ipaagi sila o trials. So, kung sa atong ma-learn, kinikitawag the reality of whenever. Sa ipasabot nini. James say, whenever you face trials, mga igsoon, not if, no? Kung ikaw mo undergo trials, dili kung if, no? So hardship, morning, is an expected part of the Christian life. Hardship. Kalisod. Mga igsoon. Usahay, makabatid sa social media, mga prosperity gospel. Pero din yung mga igsoon, as mentioned din nga verse, ito sa Bible, naagyo trials, naay hardships, naagyo suffering ang believers. Kung sa pa itong ma-learn, the power of perspective. May nundanan yun yung mga igsoon, perspective. Kanang paklantaw ba nato ba in the midst of trials? We cannot always control our circumstances, mga Kristohano. What do they control lang sa circumstances? There are times we will be disappointed. Di ba? Mag-expect gani ka sa tao, sa panghitabo. Huwag man tayo control. So, maapot ang disappointments. So, mauni. But we have the total sovereignty or control over how we categorize them. That's why mga igsoon, may nungdanon sa kinabuhi na nakakitay perspective. No? Pagpalapat sa pag-unawang mga igsoon sa sitwasyon. Kung sa pa itong ma-learn, tinitawag community focus. James addresses, di ba, brothers and sisters. This isn't just a solo mental exercise. It is a communal mindset for a church under pressure. Meaning, gusto ni James mga igsoon, nga ang church, every believer, kinahanglan na siya sakto nga mindset sa pag-atubang sa trials sa kinabuhi, mga igsoon. Now, please continue, verse 3. Knowing that the testing of your faith produces patience, no? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Okay? Nadi ang word nga testing, kanang try it, no? The trials of your faith, ngunit testing. So the word for testing, gikan sa word nga dokimion, this isn't a pass or fail school exam. Dili daw na ingon naning pasabot. But rather, ingon naning, it is a metallurgical term used for the refining of precious metals. Mauning paggamit nini nga word mga igsoon nga testings. Dili lang nang isalang ka sa examination sa classroom. Nga pwede ka mo pasan, pwede ka mo bagsak. Pero kining trials nga gimension dinhi mga igsoon, the purpose ni isama daw sa usa ka metal nga i-undergo sa kalayo for refinement. Oo. So mo yung process. When gold, metal gold, no, when gold is heated, kung sa'yo mahitabo, the impurities, no, the dross, rise to the surface to be skimmed off. Muna ilang kalisod, ang lugaw, ang impurities to ay lutaw na. O, kalisod na siya. So the testing isn't meant to destroy the gold, mga igsoon, but to prove its purity and increase its value. Mauni ang trials nga gisgutan ni James mga igsoon. When God sent trials in our lives, it was not designed to destroy us.
Dili na mo'y katuyuan, iya na sa yawang na pangunahuna. Ang gusto sa Ginoo nga mutabo sa atong kinabuhi, that we will be refined as pure gold, mga igsoon. Manindot ta, no? Ang atong, unsa man, may tabo, ang atong mga kinaiya, our character will be refined, mga igsoon. Nakamatikot kita, for example, kamong mga dugay na nga Christian, daghang mga problema maabot sa atong kinabuhi, mga pagsulay, samtang alagad ta sa Ginoo. And if we notice, nagkamaayo ba yan ang atong mga kinaiya sa grasya sa Ginoo? Mauning katuyuan mga igsoon, nganong na ay trials. Unsay result? Mauning result. The testing, no, dokimions, results in something that is approved or genuine. Makita yun ang imong pagkaikaw as God wants us to be. Di ba yun sa Bible? Ang gusto sa Ginoo mahitabo ka nato that we will become like His Son. May sama ta sa iyang anak na si Jesus Christ. That we will be transformed like His Son. Umaw ni katuyuan mga igsoon sa trials in life. Okay? Kung sa may product, no? Mo nang giingon diha sa product, kini gitawag perseverance, no? Gusto sa Ginoo nga natay perseverance. Sa Greek gitawag kini hypomone, no? James uses the word hypomone, no? In many other translations, this is rendered as, no, sa so translation, patience. But that doesn't quite capture the intensity. Napag yun siya ibugat na pahulugan tining nga word mga igsoon, kining perseverance. Gikan kini sa word nga, morning gigikanan sa word, hypo, meaning under, o ang mino, meaning to remain. So muna ni siyang definition. It is the ability to stay under a heavy load without breaking. It is fortitude or heroic endurance. Kung sa'yo naging mo nini sa verse, kini daw trials nga mabot sa itong kinabuhi, mubunga ni siya o kung sa kuno, perseverance. O ang perseverance, dito kayo yung meaning, no? Mo ni siya endurance, mga igsoon. So say, logic din eh. Imunan niyo, you cannot develop, example ha, the muscle of endurance without the weight of a trial. James is arguing that spiritual strength is built through resistance, much like physical strength. Sa ato din na, di ba, natay fitness gym, no? Natay mga muscle builder nato diha. Makita nato diha nga kung naka-witness ang mga naka-experience o nakakita, di ba mag-asa sila bugat? Nag-hire ang capacity kadugayan. Kaya nag-build up ang muscle mga igsoon. I-picture out daw na yung na ang trials, ingon anak daw mga igsoon. Ang Ginoo magpadala siya nato og heavy kabugat. Kaya katuyuan doon, di ay doon ay ma-build up ng spiritual muscle. Ang atong spiritual muscle mga igsoon, no? Mao ni gusto sa Ginoo i-develop sa atong kinabuhi. Ug unsa man ang spiritual muscle nato, kini gitawag mga igsoon nga kining perseverance. Hipomone. Gusto sa Ginoo nga ang mga Kristohanon magka-hipomone na ay endurance sa ilang pagpangalagad sa Diyos. No? Magmaligpod kita mga igsoon. Ug imong diha ang word nga gingamit, no? Because you know. Ang word diha is knowing, di ba? Knowing this. Ang pagsunod sa verse bitaw, knowing this. Because you know. So James start the verse with knowing, di ba? This is crucial for application. James assumed that the believer's joy isn't based on our emotional high, but on theological knowledge. You can endure the heat of the trial because you know the purpose of the furnace.
If you don't know the purpose, the pain feels meaningless. But if you know the purpose, the pain becomes productive. Sa ato ba, diha ka sa fitness gym, nag-asa-asa ka diha sa mga dumbbells, sa place diha, ay kamugat, dili ka magsiging reklamo, kamugat ba ani, oy? Pero migsigi ka kaasa because you know the purpose nga ma-build up ang imong muscle. Sa atong spiritual life, mga igsoon, ingon ani, sa atong trials, mabalandan mo sa katao nga walay purpose, you will always want more. You will always complain nga nung na-trials ni abot sa atong ginabuhi. Di daw na maayo nga ipakita nato sa Ginoo. Kaya ito sa Ginoo, mga igsoon, understand the purpose why you have these trials. Tungkol kaya katuyuan sa Ginoo, mga igsoon, is for our good. Ma-refine kita, mag-grow kita diha sa Ginoo, no? So sa application, we are to reframing our stress. Unsa man ni? Instead of asking, why is this happening to me? Ginoo nga nang ako manoy na mainani nga mga kalisudron, problema nga nang ako yun. Nga nung dili si so-and-so. Ingon ni James, mga igsoon, ang atong ipangutana dapat ingon ani, what is this producing in me? Instead of asking why, mangutana nun ta, Lord, what you want to produce in my life? Oo. Unsa may gusto nimo Ginoo nga ma-produce sa akong kinabuhi? No? Mo nang pirmi kag tagaan sa Ginoo, mga pagsulay. Kaya gusto dahil sa Ginoo nga kinahanglan ma-produce ang fruit of the Spirit, kini gitawag patience. No? Kaya ang mga Kristiyano usay mga initong ulo, di ba? Kung talaga ng tindi, initong ulo. Mo na like na trials, mga igsoon, so that patience will be developed. Kabalo ka nga, makalong sa feeling na ka. Sa una, gamay lang na batay ang istorya, tingkal ang mundang-mundang sa puta na yun. Pero, nagpadalata sa Ginoo mga trials. So that you will develop hypomony, perseverance, patience, mga igsoon. So, mauni, we are another application, we have to value kinitawag friction. No? So, mani, kita, Christian, we often pray for the removal of the trial. Di ba? Ano ba kita ba? Lord, subara kong problema Ginoo, suffering Lord, tabangi Lord. Pero kung sa kang James, sikunani. James suggests that removing the trial would actually start our spiritual growth spark. Kanang bitang word nga stunted child. Kung sa mga stunted child, dili sa pagdahon sa mga putot diri Kanang bang bata na katubo, ang gusto sa Ginoo, mga igsoon, na mo-grow ka. That's why I trials. Kung magsigit ka ikay sa trial sa Ginoo, magsigit ka complain, ang pakita diri ingon sa pulong sa Ginoo, you will not grow. Oo. Dili daw grow daw, mga igsoon. Mo na daghang Christian nga mga stunted. Oo. Gamay lang ang problema sa kinabuhi, pagsigi dayon, magsige dayon binagulgol, problema dayon binagulgol, Ako ba magluod sa Ginoo? But yun ang mga igsoon sa pulong sa Dios, we are to value sa atong giatubang nga mga pagsulay. Because God, has a purpose. Mo na mangutana ta, Lord, unsa may imong katuyuan kanako Ginoo? Last verse, no, itabang langay, wantay tayo, no, pero mano na to ning verse 4. Ingon dinhi, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Grabe, no? Nindot kayo, mga igsoon. Ang verse 4, morning finish line, no, of this logical sequence. James has moved from the attitude, di ba sa verse 2, joy.
to the process, testing, to the product, perseverance. Now, he described the ultimate goal. Kung sa may ultimate goal sa Ginoo ka nato diay. So, sundan nato. Kini gitawag the divine cooperation. Ang word nga gigamit diha sa verse, let, di ba? But let patience. That is ang word nga let. The Greek word ikito, morning let. This is an imperative, meaning sugo ni, no? But it carries the sense of permission. Kumbaga, ingon ni James, kung na-trial sa imong kinabuhi, ayaw pugi, do not resist, but permit, let. Okay? So, ano yung mga exon? James isn't telling you to do more work. He is telling you to stop resisting the work that the trial is already doing. Kung gitagaan ka trial sa Ginoo, sama, ayaw iinsa sa gawas. Ha? Dawata, na mga exon doon ay danger. Ang danger ay nani. We often short-circuit our spiritual growth by trying to escape a trial too early. James argued that if you pull the gold out of the furnace before it is ready, the impurities remain. No? Kung ang bulawan nga na-refine diya sa kalayo, wag paganing nahuman, dikuha na gihapon nagpabili ng impurities. Gusto sa Ginoo mga igsoon nga kita, we will live or we will permit, no? Lord, maong kaning katuyuan ka na ako, Ginoo, na ako'y mga pagsulay. Problema akong anak, problema ba ka sa eskwelahan, problema ba, Lord, sa panrabaho. Lord, ingon man ka, you live, you permit it, no? Na mga igsoon, naadin niya ang vocabulary of perfection, duha ka buhok, no? Dito kayo. James uses the two specific Greek word to describe the end result of our process faith. Nga nung enter ko ta trials, naaday gusto sa Ginoo ma-change mga igsoon. Una, kini gitawag teleos. Teleos, Greek word ni siya, meaning mature. That's why iuluhan nato itong mensahe, the path to maturity. Kaya mauni gusto sa Ginoo ma-achieve na to, we will mature. This often translate as perfect, di ba? Sa itong ibasa diha, mao ang word nga perfect, no? Mature ang meaning nga ng mga igsoon. It doesn't mean sinless. It means functional wholeness. So think of a seed becoming a tree. It has reached its telos, no? Intended end or purpose. Kay maturity man ang katuyuan dahil sa Ginoo, no? Sama sa kahoy, ngahindakot na, o nagapamunga, mao din ang mga igsoon ang katuyuan aning tanan, no? Kaya pinaagi diyan na mumature ta diha sa Ginoo. Ang another word kini gitawag holokleros, no? Greek ni pero ang meaning is complete, no? O na diha ang word complete. Okay? This is a sacrificial term, kini nga word. In the Old Testament, an animal brought for sacrifice had to be holokleros, meaning entire, sound, and without blemish. You see? Mao din ang word nga gusto sa Ginoo kanato mga igsoon, that we will be complete. No? Kaya sa pagkakatuod lang sa atong pagdawang nato sa Ginoo bago ta na Christian, daghan pa kaayong i-refine sa atong mga kinaiya. Oo. Mga Kristohanon, isang bago pa na ginang-bautismuhan, mamalikas pa na. Oo. Ang uban, managireview pa na. Ang uban mga Kristohanon, magdisko pa na. Kaliputanon ba? Pero gusto sa Ginoo mga igsoon nga moabot kita sa completeness. Gusto sa Ginoo kung sa vital ma-refine kita mga igsoon.
Muna na kita, we will cooperate with the design of God sa atong kinabuhi. Nganong moagi kita niining mga trials, mga igsoon. So, sa ito ma-learn, ingon ani, true wealth in the kingdom of God isn't the presence of comfort, but the integrity of character. No, ang atong character importante kayo. You can be a homeless refugee. Sa verse 1, diba, scattered abroad ang mga believer. And still be complete and lacking nothing. Sa verse 4, mo nga ito dito if your faith has been refined by testing. So, sa'yo naka-diferensya o kalainan mga igsoon sa bago nga Christian o katong mature na nga Christian, mao ni mga igsoon ang nahitabo, no? Ang completeness nga nahitabo diha sa ilang kinabuhi. So, again, no? Happy na tanong man, maturity cannot be fast track. That's why mga igsoon, di ka madali ka mature, ha? Process man eh. Okay? There is no hack for perseverance. Diba sa hiligtag hapon sa social media? It requires the long work of staying under the pressure until the work is finished. Maka-appreciate din no? Ang kining mga nag-working student bitaw. Diba? Ang mga working student, wala pagsugod sa klase ng human. Ha? Grabe ang suffering, di ba? Pero nakahuman sila kagaya. You know mga igsoon, sa atong kinabuhi, ang dalan natong giagian, dili man comfort na gipaagi sa Ginoo nato. Pero hinumduman nato, hindi ka man dahil ining tanan. Magpasalamat din ka sa Ginoo kay pinaagi niya na nag-grow ka diha sa Ginoo, mature ka sa Ginoo, nalig-on ka diha sa imong pagka-Kristohan. Yun ang exon, ingon na ang wisdom sa Ginoo ang kanato, no? That's why busalig kita sa Ginoo. Ha? Count it all joy when you undergo trials. Different colors of trials. Kay di ay ang may tabok ni ini para sa atong kaayuhan. No? Hinaw pa mga igsoon na kita, kabalo kita ang kita perspective as we face the trials in life. No? Sabi kay Ginoo, He is our master craftsman. Gidesign sa atong kinabuhi para magmaayo ta. Ginoong Diyos, salamat sa mga pulong nimo. We pray, Lord, ikaw magatabang ka namo sa pag-apply nini sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen.